Debut game ni Jamie Malonzo sa Japan B-League. Nakapisikalan niya pa ang anak ng PBA legend. Solid debut para sa former Ginebra player. So ito na nga, simula na ng panibagong season ng Japan B-League. Ngayon nga ay maglalaban ang Kyoto Hanares sa Toyama Grouses, kung saan inaabangan nga ang magiging debut game ng former PBA player at Ginebra superstar na si Jamie Malonzo sa kupunan ng Kyoto. Nasa Toyama naman nga ang anak ni Marlo Aquino na si Matthew Aquino. Pero bago nga yan, eto solid na basketball Molten. Dating 1,437 pesos. Ngayong araw nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito ngayong araw. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba. First quarter ay hindi nga kasama si Jamie Malonzo sa starting unit ng Kyoto Hanares. Naging back and forth nga ang opensa ng both teams sa early minutes, kung saan hindi nga nagkakalayo ang score ng dalawang kupunan. Though sa halfway mark nga ay biglang nagkaroon ng 6-point lead ang home team. Buhat na buhat nga ng dalawang imports ng Kyoto ang kanilang opensa this quarter. Tumuloy-tuloy nga ang mainit na opensa ng Kyoto sa late minutes, kung saan with under 2 minutes ay umabot na nga sa double digit ang kanilang kalamangan. Naging unstoppable nga dyan ang kanilang import na si Charles Jackson, kung saan napapacheer na lang nga sa bench ng Kyoto itong si Jamie Malonzo kasama ang kanyang mga teammates. Naging pamatay sunog naman nga itong basket sa ilalim ng anak ng PBA legend na si Matthew Aquino. Pinasok naman nga sa game si Jamie Malonzo with under 1 minute, pero hindi nga ito nagkaroon ng pagkakataon na makahawak ng bola. Lamang ng 8 points ang home team after ng first frame sa score na 23-15. Second quarter ay patuloy nga pag-control sa game na ito ng Kyoto. Nakuha na din nga ni Jamie Malonzo ang kanyang first basket this game mula sa magandang assist ng kanyang teammate for the wide open layup in transition. Nagkapisikalan pa ang dalawang Pinoy na si Aquino at Malonzo. Parehong ayaw bumitaw sa bola. 8-minute mark ay nagkaroon nga ulit ng another basket si Jamie Malonzo sa kanyang another layup sa fast break. Na-maintain nga ng Kyoto ang kanilang double digit lead sa halfway mark. Gandang depensa pa dito ang pinakita ni Jamie para sundutan ng bola ang import ng Toyama. Nagpapaulan na nga ng 3 ang Kyoto sa late minutes, dahilan para magkaroon sila ng 14-point lead after ng first half sa score na 47-33. Third quarter ay mas lumaki pa nga lalo ang kalamangan ng Kyoto Hanares. Hirap nga makahabol sa game itong Toyama, kung saan lagi nga may counter ang Kyoto sa kanilang mga baskets. Pinasok nga si Jamie Malonzo sa 3-minute mark, kung saan nagkaroon lang nga ito ng isang shot attempt, pero bigla nga nagkaroon ng Toyama Grouses ng run sa late minutes para ibaba single digit ang kalamangan ng Kyoto after ng third frame sa score na 73-64. Fourth quarter ay tumuloy-tuloy nga ang run ng Toyama Grouses hanggang sa naibaba na nga nila sa 3 puntos ang kanilang hinahabol na kalamangan sa early minutes, pero hindi nga nila na-maintain ang kanilang radayan sa halfway mark, kung saan nagkaroon na din nga ng counter run ng Kyoto Hanares. Dahil nga dyan ay nakontrol na nga ulit ng Kyoto ang laro hanggang sa na-maintain na nga nila ang kanilang lamang na yan sa late minutes. Hindi na din nga pinasok sa quarter na ito si Jamie Malonzo, kaya sa uli nga ay panalo ang Kyoto Hanares.